ngayon at sumayon. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo, na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ang kaniyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naazon, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hoseas. Si Hoseas ang ama ni Jeconias at ang kaniyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapo ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakataon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Zadok, na ama naman ni Akim. Si Akim, itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula sa kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po. Kumusta po? Pangalawa na po. Ilan na lang kulang? Dito na lang, okay, para mabuo, no? Kahapon, nagsabi tayo na sana, buuhin talaga natin, kumplituhin natin ang siyam na araw na ating paghahanda sa Pasko. Kasi nga po, pagbawasan natin, ay baka magiging premature si Jesus sa ating puso, no? Mayroon ba sa inyong inaantok? Ha? Kasi ako, inaantok ako. Naku, mahirap yan, no? Pag kaming pare ang inaantok, no? Mayroon kasi ganong kwento, no? Kasi kalamihan, kaming mga pare, may misa sa gabi, kinabukasan, madaling araw misa na naman, no? Alam ko, ilan din sa inyo may party, kaya puyat, tapos kailang magising, no? Kaya hindi mo maiwasan na antukin. May isang pare, no, na nagmisa, ganito rin, no, misa di Gallo, at noong kumanta na ng papuri, kasi noon pwede pang umupo, tayo ngayon nakatayo, di ba?
So, nakaupo yung pare. So, sobrang antok niya, nakatulog talaga. Kasi mahaba, di ba ang papuri? Mahaba. Okay? Hanggang, ganun siya. Tinatapos na yung kanta ng papuri. Ang mga tao, nagsitayo na kasi para sa panalangin. Pero si Father, kaya nilapitan ng isang sakristan. Father, oh, Father, saan ba ako? Father, nagbimisa ka? Teka, nagbimisa ka? Saan parte na ng misa nga ako? Sabi ng, sakristan, Father, katatapos lang po ng kanta ng papuri. Ganun ba? Sabi, pakisabi mo sa choir, ulitin. Gusto niyo yun? Naku, 2 beses kakantahin ng papuri. Minsan maganda na tayo ay gising para din matutunan natin ang mga itinuturo sa atin ng Panginoon. Ngayon kasi pangalawang araw, ito ay patungkol sa family tree ni Jesus. Mayroon ba kayong kilala sa mga pangalan binasa ko? Ay, sino? Si Jose. Kilala ninyo. Okay? Sino pa? Si Maria. Alam niyo ba na may pangalan doon na hindi ko makakalimutan? Alam niyo kung ano yon? Hindi niyo alam ano? Ay, hindi ko rin sasabihin. Ang pangalan mo doon ay si Salmon. Kaya, nabasa ko yun, maalaala mo yung ulam na masarap. Di ba? Salmon? Sino ba sa inyong ayaw ng salmon? Okay. Pero kapag titingnan mo yung kasi mga pangalan ng mga lahing ninuno na Jesus, hindi naman po pala sila perfecto. Bakit po? Kasi pala, may mga, lalo na yung si David mismo, Haring David, siya ay pinili na ng Diyos, ginawang hari, pero may mga pagkakasala din pala siya. Ano bang kasalanan ni David? Isang araw, ano sa English? Isang araw. Isa lang. Hindi dalawa. One day, one day, habang siya ay palakad-lakad doon sa pinakatuktok ng tore, bilang hari, tingnan niya ang kanyang kaharian. Alam ninyo, nakita niya ang isang babaeng naliligo. At siya ay nagandahan sa babaeng iyon. At dahil hari siya, sabi niya sa kanyang utusan, puntahan mo ang babaeng yan kasi gusto ko siya. At dahil hari siya, dinala sa kaharian ang babae. Pero asawa ito ng isang sundalo ni David. At anong nangyari? Nagkaroon sila ng anak sa babaeng ito. Si David yan. Ngunit sa kwento ng buhay niya, nagsisi siya kasi pinadala ng Diyos sa kanya ang isang propeta. At sinabihan siya, bakit ikaw ay hindi naging totoong alagad ng Diyos? At nagsisi siya at sumiyak ng umiyak si David at nagbago sa kanyang buhay. Ito yung parang magandang balita. Alam niyo yung ibang mga pangalan, lalong-lalo na yung mga babae. Parang ng boses ko. Okay? Anong nangyari? Marami ding mga hindi magagandang ginawa ang babae. So, ibig sabihin pala na kahit si Jesus sa kanyang lineage ay hindi perfecto. Kaya ito din sana ang ating pwedeng pagninilayan. Kaya ang ating parang pabaon ko sa inyo ngayon ay 3. Ano sa Tagalog ang 3? Hindi 3 3 yun. 3. 3. T-R-E-E. Kasi family tree. Ano yung letter T? Sa buhay pala natin, kailangan natin mag-trust in the God who is making the story in our lives, in our history. Magtiwala ka lang sa Diyos. Alam niyo, sa mga pelikula, mayroong tinatawag na scriptwriter. Totoo hindi? Okay. Pero may script nga, pero ang lahat ng mga actors na yon ay kailangan, hello, mas maganda, di ba? Sige, salamat.
ay ang scriptwriter, alam niya ang kwento. Ito ka, gano'n pa rin. Gano'n. Hayaan niyo bukas, simula bukas, mamayang gabi, mag-i-install na ng bagong sound system. Yay! Palakpakan natin ang ating music ministry kasi sila nagsikap, nagpakahirap para magkaroon tayo ng mas magandang sound system. Mamayang gabi po i-install pero sana po, baka bukas ng sa sunod na bukas magkaroon ng bago sound system. Anyway, so anong nangyari? Sana nga ba ako? Sa parish ka pa, Father? Ano? Ha? Yung 3. Trust in the story that God is writing in our lives. Sa mga pelikula, mayroon silang scriptwriter na alam ang buong kwento. Pero ang isang napaka-importante ng lahat ng mga actors and actresses dapat makinig sa scriptwriter, sa director kung anong gagawin. Dapat ganun din pala tayo. Kailangan makinig tayo sa Panginoon na siya ang may gawa ng script kung anong maging ang buhay natin. Kasi kapag ang actor or actress ay hindi na masusunod sa script at sa director, magka-windang-windang ang buhay o ang pelikula. Totoo hindi. Kaya ito, kailangan natin magsimba, kailangan natin manalangin para malaman natin kung ano ang plano ng Diyos para sa buhay natin. Ano yun? We have to trust in the God who is writing our history. Letter R, we have to remember our roots. Huwag nating ikahihiya kung sino man ang ating ama, ina, kung sakali man nagkakamali sila. Dahil kahit kay Jesus, ang kaniyang mga ninuno, mayroon ding mga taong hindi perpekto. Minsan kasi tayo, Father, yung anak ko, o yung nanay ko, yung lola ko, okay lang. Tanggapin natin, pero magtiwala tayo sa Diyos. We have to remember, alalahanin natin, okay, kasi sa pamamagitan noon, mahingi pa tayo ng mga biyaya sa Diyos para ang ating buhay ay mas maging okay sa katapusan. And then letter E is, ano kaya? Bukas na natin tapusin? Hindi ako mag-misa bukas. Okay, E is we have to embrace the difficult situations that we have to undergo dito sa ating buhay, sa ating personal and family history. Embrace mo yan. Kung mayroon kang karamdaman, i-embrace mo yan. Parte yan ng script o ng plano ng Diyos sa buhay natin. Kung ano mang mga nangyayari, we have just to embrace it. Why? Because God is the one who is writing the story in our life. And lastly, nawala na ang sound. Wala na. Wala na naman. Hindi yata ko na charge. Lahat ng microphone, kailangan ko na. Hello. Ganun din. Hello. Ito ko na lang. Bukas ko na lang ituloy. Okay? Wala talaga. Hello. 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 Baka sa amplifier na. Anyway, so yun na lang ang ating 3, we have to trust in the God who is writing our personal and family history. Then, we have to remember our roots, ating mga pinanggagalingan. And then, we have to embrace our difficulties and crosses na kabahagi sa script na sinulat ng ating Panginoon sa ating buhay. And lastly, we have to encounter the Emmanuel para itong lahat na isulat ng Panginoon sa ating buhay ay maging biyaya at karanasan ng pagliligtas sa ating buhay.
Kasi yun ang kwento ni Jesus. Siya ang Mesiyas, siya ang nagbago sa takbo ng buhay, kasaysayan dito sa ating mundo. Amen. Magsitayo po. Tayo po